Magandang hapon sa ating mga ka-20%. Andito na naman tayo, bukas ng hapon, 3:30. At masarap na naman ang ating pagmemeryenda. So samahan niyo po kami at ang ating kasama ngayon ay talagang kasama ng inyong asosasyon at federasyon. Walang iba kung hindi si Tatang Mendoza. Tang, inom tayo ngayon ng ating mainit na kape. Ayan. Karamihan sa inyo, kilala ang ating bisita ngayon. So tatay, mag-hello ka naman sa iyong mga kaidaran. Magandang hapon po sa inyong mga tagapanood at ngayon pong hapon ako'y nagagalak dahil ako'y nakanyayahan na maging kaisa ninyo kalakbay para sa programang ito. Maraming salamat sa inyong pagtsatsaga hanggang mamaya sa loob ng programa. Alam mo, Tatang, ang ganda ng tema natin itong buong Hunyo. Sinusubukan natin na talagang mahimay ba kung ano ba ang nagaganap sa puso ng isang ama. Kasi ang Father's Day ay hindi pang isang araw lamang. Talagang ito ay dapat araw-araw naming ninanamnam. Bagamat ang mga tatay, hindi lahat ay katulad mo na mahusay magsalita. Mas madalas kaming mga babae ang mahilig magsipagsalita. Kaya ito po ang ating tema sa buong buwan ng Hunyo, Journeying o A Journey into the Father's Heart. At laging sinasabi ko, ang mga tatay ay may puso din. Tama ba, Tatang? Tama naman, oo. At mukhang malaki-malaki pa ang puso din ng mga tatay. Kasi kung maliit lang, ay mukhang hindi pang tsatsaga para palakihin ang kanyang pamilya. Alam mo, Tatang, ang ganda niyang sinasabi mo, maliit, lumiliit na puso at lumalaki na puso. Pero pagka nagkakaedad na, Tatang, ninenervous yung ating followers. Kasi pag sinabi lumalaki ang puso, nako, enlargement of the heart ang kanilang naiisip. Pero sa ating mga followers, hayaan niyo muna na sa aming kwentuhan ni Tatang ay basahin ko muna ang salita ng Diyos. Ito ay hango sa Kawikaan, chapter 23, verses 22 to 24. Pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay at huwag hahamakin ang iyong ina sa kanyang katandaan. Hanapin mo ang katotohanan, kaalaman at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. Ang ama ng taong matuwid ay tubig ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. So let us praise the Lord. So napakaganda po ng ating pambungad ng mga pananalita galing sa ating mahal na Panginoon. So Tatang, unang katanungan, bakit naman Andres ang ipinangalan ng iyong ama sa iyo? Ang totoo, Dr. Gays, ay hindi ama ko ang nagpangalan sa akin, kundi ina. Ang dapat kong pangalan ay Orlando, isinunod sa pangalan ng aking ninong. Pero ang sabi ng ninong ko, dahil ako ipinanganak ng Nobyembre 30, dapat ay Andres Bonifacio. At yun yung inangkin ko. Hindi ko inaangkin yung sinahiya naman ako kung yung San Andres. Baka naman napakaliit ko para sa larawan ng San Andres. Buti ba Andres Bonifacio? Yun, kaya gano'n yung aking pangalan. So, nanay tala, no? So, kadalasan nahilig talaga ang mga mommies, no? Kasi nasa sinapupunan palang pinag-iisipan na yan. So, Tatang, tawag ka talaga, Tatang yan ng bayan, ano? So, yung pagka-address mo talaga, mukhang pinaghalo talaga na santo at saka panghimagsikan, no? Andres Bonifacio, pangkatipunero. Yan ba ang buhay mo, personal mong buhay? Nakatutuwa nga bakit doon ako napunta sa ganung pangalan. Nakatatakot tuloy. Natatakot akong isabuhay yung aking pangalan. Sana nga Cher na lang ang pangalan ko, Cher. Pagka Andres Bonifacio o ginaya ko si Andres Bonifacio o si San Andres, parang hindi ako karapat-dapat. Nakakahiya. Napaka-humble naman ng ating Tatang. Tatang, saan ba kayo lumaki? Anong bayan ba kayo lumaki? At ilan kayong magkakapatid? Ako pinanganak sa Santa Mesa Heights, no, sa Sibuyan Street. Boundary ng Santa Mesa Heights at La Loma. Kami 6 na magkakapatid na puro lalaki. Kaya meron kaming 2
unang kapatid na babae na mas maagang namatay. Kaya ang nanay ko, ako'y hangang-hanga dahil pinalaki ang 6 na lalaki, humaba ang buhay ng 83. Iniisip ko lang na makahirap magpalaki ng puro lalaki. Yeah. Oh. Kaya doon ako lumaki sa Santa Mesa Heights at doon ako hanggang 20 years old ako. Napunta kami dito sa Diliman noong ako ay 20 years old na. Ayun. So Tatang, ang Santa Mesa Heights ay sakop ba ng Quezon City o Maynila yan? Oo, Yes. napunta ko Quezon City, tama. Ayun. Lourdes Church. Kaya ako naitanong, Tatang, kasi napakatatas mo sa Tagalog. Talagang nang nakilala kita, ang iyong Tagalog talaga namang pwedeng formal Tagalog, pwedeng makatang Tagalog, Pilipinong Pilipino. Ganyan ba talaga kayong mag-usap sa loob ng tahanan ninyo? Palagay ko ako lang dahil una, doktora, hindi ako marunong mag-Ingles. Hindi ako mahusay makapag-communicate sa Ingles. Kaya kung hindi ako mahusay sa Ingles, hinusayang ko na lang yung aking pananagalog. Baka naman pwede rin yun. No? Ganun lang. Tapos wala kami kasi mga local dialect na kinalakihan tulad ng Kapampangan o Pampanggenyo at Ilocano. Wala kaming dialect. Tagalog lang talaga. So, napaka-humble ni Tatang, hindi daw siya magaling sa English, pero kung maka-translate siya, gano'n na lamang. Para siyang patnugot ng wikang pambansa. So, kayang-kaya niya natural na natural mag-translate from English to Filipino, from Filipino to English. Kaya pag nagkukwentuhan, mapapansin niyo yan mula ngayon hanggang sa mamaya. So Tatang, kumusta ba naman ang household ng mga Mendoza? Dahil puro kayo kalalakihan sa loob ng tahanan. Sino ba nagsusuheto? Ang mami ba o ang tatay? Dahil sabi mo nga, mahirap magpalaki na puro lalaki. Alam mo, yun ang hinangaan ko. No? Yung tatay ko ay hindi naman siya masyadong disiplinaryo. Ang nanay ko ang talagang disiplinarya. No? Ang tatay ko ay sige lang, pagka kasi siya nagsalita, isa lang. Pero pag hindi mo ginawa, naku, ang laking parusa. Kaya doon kami lumaki sa ganon. Ang nanay ko ang nagpapaalala, ang tatay ko ang nagpa-final. Parang penalty, ganun ba yun? Oo. Pag sinabi ng nanay ko na kailangan alas 6 ng hapon ay nandito tayo, at yung tatay ko, nakakita ka na alas 6 na ay wala ka pa sa loob ng bahay, ayun, maaari kang patayuin sa daan na nakaharap sa dingding o maaari kang bigyan ng lahat ng trabaho kinabukasan. Maghugas ng pinggan, magluto, gano'n. So Tatang, mukhang old school talaga. So meron talagang kaparusahan. At yung kaparusahan in terms of action. Talagang babawi ka, magkakaroon ka ng household chores, no? Parang PBB lang ang dating, uutusan ni Kuya. Kung mahigpit yung iyong kasalanan, ay usod ng araw yung iniisis yung dingding ng bahay sa labas. Kaya kukuha ka ng hagdan, aakyat ka sa hagdan at kikiskisin mo yung dingding ng inyong bahay. Yun yung parusa mo maghapon. So kayo para wala pang MMDA nung araw, pero kayo ginagawa na ninyo yan. Oo. So very very positive naman Tatang, no, yung disciplinary action kasi very productive, very beneficial para sa buong pamilya. How about sibling rivalry, Tatang? Paano ba lumaki sa isang household na puro lalaki? Meron ba talagang mga wrestling dyan? Meron bang kompetisyon? Kasi puro macho kayo eh. Una, kasi ako ang panganay. No? Ako ang panganay sa aming 6 na magkakapatid na nabubuhay. Kaya ako yung parang squad commander. Ako yung squad leader. Kaya kung ano yung sabihin ko, sumusunod yung aking mga kapatid. Pero itong mga huli na, dahil siyempre pagka matatanda na, ayaw mo ng pakialaman. No? Kaya binibigyan naman ng ako, tinitingnan ko naman na kailangan nilang tumayo ng sarili nila at hindi na kailangan maghintay ng command mula doon sa kanilang panganay. Tungkol doon sa nag-aaway-aaway ba kami o paano ba ginagawa namin, sa aming magkakapatid, ito yung aking tinitingnang mabuti. Siguro dahil sa ang nanay ko nga ay medyo disiplinarya yan, ay natatakot kaming mag-away-away o natatakot kaming magtampuhan. Dahil
pagka kami nag-away, halimbawa ang pinag-away at pinag-awayan namin ay tirador. Ewan ko kung naintindihan mo, doktora, yung tirador, no? Ah, Pagka nag-awayan namin, patatayuan kami ng nanay ko sa harap ng dingding at titiradorin kami. Talagang titiradorin kami, ang bala ay holin. Kaya isa siguro yun na nakatulong sa amin yung takot, no? Pero sa ngayon hindi naman dapat gano'n na lumalak ka na natatakot, no? Pero para sa akin ay parang nagsilbing panakot yun sa amin o deterrent para huwag kayong mag-away kasi halimbawa dalawa kayong nag-away, hindi kayo lalabas ng kwarto hanggang di kayo nagkakasundo kahit abutin kayo na maghapon doon. Hindi kayo lalabas hanggang hindi kayo nagkakasundo. Ganun ang magparusa o magdisiplina ang nanay ko. Ang tatay ko nakatingin lang o nakikinig lang habang ginagawa yun. so, Tang, alam ko yung tirador para sa mga kabataan natin na nanonood ngayon, yun po yung slingshot. Yeah. Diba? Batang, slingshot yung tirador, ano? Tapos, totoong tatamaan kayo ng nanay mo pagka talagang hindi kayo nagkasundo-sundo. Nakatikim ka mismo? Oo, dito sa may pagitan ng hita at singit. Talaga? Ito Dapat ang mas sabi nila ng nanay. Oo. Alam mo, mas mabigat ito kasi pagka nag-away kami, ewan ko kung alam mo rin yung text ng mga bata kami, no? Nagte-text kami, 14 years old yata ako, nagte-text yung pinipitik na cards na gano'n. Alas 6 na, wala pa kami sa bahay, hirap na hirap yung nanay ko, walang katulong na magluluto, maghuhugas ng sinaing. Kaya pinasundo kami. Pagdating sa bahay, dahil walang sinaing, ako yung naka-assign sa pagsasaing ay inilagyan ng tubig yung postcard, yung text, doon sa isang kaldero at pinakuluan. Habang kumukulo, ay di halo siya ng halo. Pagkatapos saluin, pinalamig at binigyan kami ng tigisang tasa nung kapatid. Tatlo kami magkakapatid, tigisang tasa nung mga kapatid kong huling dumating. Kaya ininom namin yung sabaw ng text. Palagay ko, pag naiisip ko ngayon, mukhang napakahirap yun. Tatang ang iyong karanasan. Nainom mo ba talaga? Oo. Pinainom talaga, ha? Pinainom talaga. Ako, lang naman, lasang papel na pinakuluan lang namin. Kaya lang, nakakadiri ngayon, ay dahil hinawakan na ng maraming bata yon. Kasi ano naman yung pagbibilang, no? Didilaan yung tapos isa, dalawa, tatlo, gano'n, di ba? Kaya yun, kasama sa napakuluan yun. So tatang, ibig sabihin na dinivisualize ko ang iyong nanay. Mukhang napaka-epektibo ng kanyang ginawa kasi sigurado madadala. Di ba? Hindi pa nanakot kundi dinadala ka lang para hindi ka na uulit pa. Oo. At saka ang maganda ng Dr. Gays ay pagkatapos nun, halimbawa maghapon kami nag-away, maghapon kami hindi magkasundo, o pinainom kami ng pinakuluang text, ay pagkatapos noon, uupo kami at magkukwentuhan ng nanay ko at ng mga kapatid ko. Alam niyo ba kung bakit ganun yung ginawa? Pinaiintindi sa amin yung kanyang inilapat na parusa para sa amin. Pinaiintindi na dahil nagkamali kayo, kailangan man meron kayong parusa. Hindi kayo nakikinig. Sinabi na sa inyo, kailangan alas 6, nasa bahay na kayo. Hindi kayo marunong makinig. Baka dito sa balang holin ay makinig kayo. So tatang, habang nangyayari ito, ang tatay mo nakatingin lang, hindi talaga mga awat, hindi talaga siya Hindi siya sasaway ng nanay ko. Talagang kikinig lang siya. Hindi siya nagsasalita din. Hindi siya makikihalo sa galit ng nanay ko, hindi. Talagang nakikinig lang siya. Kahit na doon sa pagpapaunawa sa amin kung bakit pinainom kami ng gano'n, ay walang pakialam yung tatay ko, nakikinig lang siya. So, palagay ko, tatang ay very supportive ang iyong tatay. Talagang % in support, agree siya sa ginagawa ng nanay mo. Oo. Para sa kanya na yung pero isang nakakatuwa, doktora, alam mo ang tatay ko, hindi marunong maggupit, lalaki, no? Ang naggugupit sa amin yung nanay ko. Kaya hile-hile na kami, 6 kami magkakasunod na magkakapatid. Maghapon yun, hindi naman maghapon, siguro umpisahan niya ng alas 8, matatapos siya alas 2.
Ayan, ginugupitan kami isa-isa. Kaya ang mga isang style ng gupit namin, yung parang bao. Tapos lahat kami puro may sugat, naaahit kami. Pero yun na siguro, minana namin sa nanay ko. Lahat kami magkakapatid naman ngayon ay marunong ding maggupit sa aming mga anak. Kasi para sa akin, ginawa ni nanay ito, kasi parang ito din yung pagkakataon para kwentuhan ba? Oy, ang baho mo na, kung ganito, kailangan maliligo ka. Pag tumatanda ka na, kamo ginugupitan kita, nakaamoy kita. Yan, gano'n. Kaya nakakatulong din. So, Tatang, ano ba? Sila ba ay, ilang taon ka ba nang nawala sila sa mundo? 83 nung namatay yung nanay ko, ang tatay ko ay 83 din namatay. Ang tatay ko ay 14 years nang nawawala. Ba hindi, 7 years nang nawawala. Ang nanay ko ay 16 years nang nawawala. Ang asawa ko, wala pa pala. No? Pero yung asawa ko ay 14 years nang nawawala. 14 years din. O ayan, baka akala nyo, no, si Tatang walang asawa. Ayan, may asawa siya, pero nawala na. Nauna na sa atin. So yan naman ang kasunod kong katanungan, Tatang. Nung ikaw ay nag-asawa, meron bang mga reglamento ang nanay at tatay mo bago pa binigyan ng blessing na bumukod at magbuo ng sariling pamilya? Wala naman. Ang sinabi lang ng ito nagsalita ang tatay ko. Sabi niya, ay dahil mag-aasawa ka na, ang tawag ng tatay ko sa akin ay Des. Nung bata ako, Des. Sabi niya, ay mag-aasawa na Des. Ay tandaan mo ito, hindi po pwedeng, hindi po pwedeng dalawa tayong matapang dito sa loob ng bahay. Kasi ako'y panganay, siya yung tatay. Kaya ang pick up ko lang doon sa sinabi ng tatay ko ay kailangan akong mag-asawa at makitira sa tatay ko, bahay ng tatay ko. Kailangan lumipat kami ng bahay kasi hindi po pwedeng dalawang ama ang matapang sa loob ng bahay. Naku, parehas. Pero walang Anong taon ka kinasal? Nag-asawa ako. Anong taon po yun? Ano ang iyong... 1974, nung ako ay kinasal, 24 years old ako. November 17, 1974. Ayun, 1974. So yan ay nasa loob ng martial law. Tama ano, Tang? Oo. So, relate na relate dahil tama naman yung sinabi ng tatay mo, hindi pwedeng dalawang astig na ama ang nasa loob ng tahanan. Parang nag-reverberate, ganyan din yung salita naman ng mami ko. Isa lang daw ang reyna sa bahay namin. Hindi daw pwedeng dalawa kami. So ganun yata talaga ang mentality ng isang magulang pag nag-asawa na ang kanilang anak. So Tatang, ilang taon kayong nagkasama ng iyong misis? Ang pangalan ng iyong wife ay si Baby. Lesbininda Baby Hilaria Mendoza. Nung namatay siya ay 56 years old siya. So ang ibig sabihin ay mahigit na yung pagsasama namin na buhay pa siya ay mahigit na 32 years na buhay pa siya. So na-enjoy mo rin. Maraming faithful years together. Kaya yung kanyang ikinamatay, bigla. So naalagaan mo siya, Tatang? Dahil ako'y may sakit sa puso noon at ako'y naglulubha, yung parang lumulubha yung sakit ko sa puso, ay sinasaway ako ng aking dalawang anak na sila na lang ang mag-aalaga sa kanilang ina. Yung pagdadala sa doktor, sa ospital, pag-chemotherapy, pagbabantay, pagdadala sa probinsya, sila ang gumagawa. Ayaw nila akong pagawain kasi nga dahil sa sakit ko sa puso dati nung hindi pa ako na-ooperahan. So halos sabay pala no, yung struggle ninyo sa inyong health crisis bilang mag-asawa. Pero salamat sa Diyos, ngayon ay kasama ka pa namin. So Tatang, sigurado nag-iba yung parenting style mo nung nawala na si Mrs. So ikaw na ang nagpatuloy, ang nanay at tatay para sa iyong dalawang anak. Pakilala mo naman sa amin yung dalawang anak mo. Anong kanilang pangalan? Yung aking panganay ay 46 years old.
46 years old na. Siya ay, ang pangalan niya ay Manuel. Kinukwento ko ito lagi sa aking mga talk, no? Tapos yung isa ay si Maria Isabel. Ang pangalan ng asawa ko ay Luz Biminda. Ako ay Andres. Kasama ni Apostol Andres, ang Diyos na laging kasama dahil sa Emmanuel at humihingi ng lakas ng loob kay Isabel na pisa ni Maria sa iisang pangalan. At dinadala namin ito sa Luzon, Visayas at Mindanao kay Luz Biminda. Ang galing naman. Palakpakan naman natin ang pamilya ni Tatang Mendoza. Let us praise the Lord. Galing ha, Tatang ha. Ang ganda ng kwento ng iyong buong angkan, buong lahi, buong pamilya. Pero Tatang, napakahirap ba ng buhay ng isang biyudo? Doon sa aking pagninilay, pagkatapos wala yung asawa ko, mahirap lang pagka nagkakaroon ng problema na mabigat para sa pamilya. Halimbawa ay ng mabigat na problema sa pamilya ay yung nagkasakit ng COVID yung anak ko na babae, tapos yung anak ko ring babae ay nagkaroon ng aneurysm, pumutok yung ugat sa ulo, kailangan ng operasyon. Yun yung pinakamabigat na ikaw naman pinadasa sa akin na aking emosyon. Baka ako'y maluha. Pasensya na kayo ha. Kung ako'y maluha. Pero kasi wala kang masabihan. Wala kang matanungan anong gagawin natin sa anak natin. Lalo na nung inoperahan, ang hirap kasi wala ka man lang nakausap. Sabi ko na nga dapat hindi topic kasi nalulungkot ako pagkaya, no? Kaya nung namatay siya, sinikap ko na hindi rin siya ilagay sa libingan ng mga ases sa columbarium. Okay. Matagal na nasa bahay yung asawa ko. Ang dahilan ay kahit na siya wala na, kahit na siya patay, nakahawak ako doon sa kanyang urn, tapos kinakausap ko siya. Kaya lang, wala naman sasagot doon, no? Pero yun yung pinakamahirap na sa isang biyudo na siyempre mayroon ka mga kaibigan, pero pagka masyadong pampamilya ang iyong problema, napakahirap din. Hindi mo rin masabi, no? Kaya kung wala kang asawa, tapos wala na rin akong tatay, wala na akong nanay, wala akong mapagsabihan. Kaya nung minsan, problema sa anak ng babae, ay yung tinulong ko na lang aking 5 kapatid, kami magkapatid, ganito ang problema ng anak ko, ay di nag-iyakan na lang kami, hindi makukuha sa iyak ito, kailangan harapin natin yung totoo. Ganun lang, yung mga kapatid ko, ang sandalang ko. So napakalimutan. Ikwento. Nung nag-asawa ako, nung binata pa ako, hiningi ko talaga sa Diyos nang ibibigay ng asawa sa akin ay kahit na hindi mayaman, kahit na hindi maganda, kahit na hindi makapangyarihan, basta ang mahalaga lang ay galing sa iyo. Galing sa Diyos. Kahit na sino pa siya, galing sa Diyos. Kaya nung nag-asawa ko, tinanggap ko na galing sa Diyos si baby, kaya mabait. Nung nag-asawa na kami, hiningi ko sa Diyos na magkaroon ako ng 2 anak. Hiningi ko talaga, specific, isang lalaki po sana at isang babae. Kung maaari po ay panganay yung lalaki at yung bunso ay babae. So 2 lang. Ibinigay uli ng Panginoon. Kaya sabi ko yung aking pag-aasawa, yung aking pagpapamilya, hindi po ang hirap ihiwalay ng Diyos. Kasi lahat ay sangguni sa Kanya. Lahat ay parang hinihingo. Hindi naman ako yung makalumang mananampalataya na kung anong maisip ko, yun na sinabi ng Diyos. No? Pero siyempre, pinagninilayan mo, ito nga ba talaga yung kalooban mo? Hanggang sa ngayon, kahit ako ay ganito yung trabaho, ay binigyan naman ako ng asawang maunawain at pwedeng magbantay sa aking mga anak. Dahil ganito ang aking trabaho, naiintindihan ng anak ko, lalo na nung nagtatrabaho ko sa parokya, Saturday at Sunday, wala ako sa bahay kasi nasa simbahan ako. At ang pinakamabigat, yung ibang pamilya, di ba, pagka Holy Week ay nagkakasama-sama, nagpipilgrimage. Noong bata-bata pa sila, talagang hindi ko pwede. Hindi talaga kami makaalis. Yung kinalulungkot ko doon sa aking 2 anak. Pero
ang kasiyahan, naintindihan nila ngayon na wala na ako sa parokya, wala na ako sa maraming ginagawa. Kaya, ito na, ilang taon, pagkahulimig, ay nagpipilgrimage kami, kaming pamilya. Kaya lang, minus yung asawa ko. Minus yung asawa. Pag Sabado, nakakalabas lang kahit kakain lang kami sa karinderya, kung higilan lugaw, ay masaya na kami, no? Sa tatang ang kagalakan talaga ng isang magulang ay matatagpuan sa piling din ng kanyang mga anak. At ang Diyos dininig lahat ang iyong panalangin mula sa iyong pag-aasawa at sa iyong pagiging ama. Pero eye-opener ito, marami sa ating mga viewers. Madalas kasi po, mas marami yung byuda kaysa sa mga byudo. Parang mas nauuna talagang mawala yung mga lalaki. Pero ngayon, first time kami nagkaroon ng bisita na byudo. Mas madalas byuda po ang aming mga nakakakwentuhan. So tatang, meron din palang struggle ang isang lalaki. Kahit kayang-kaya ninyo magpatakbo ng pamilya dahil kayo yung pinaka-head of the family. Pero pag nawala pala yung ilaw ng tahanan, nahihirapan pala yung mas mahirap sa inyo yung sa pagdadala ng mga problema yung sa inyong kalooban. Tulad ng nabanggit mo na nagkaroon ng health crisis ang iyong anak na babae. So tatang, sa iyong kalungkutan, alam ko naman na kwento mo, babad ka sa simbahan at paglilingkod. So wala bang umaligid-aligid sa iyo? Hindi ka ba nagkaisip na palitan at magkaroon ng kapalit ang iyong asawa? Hindi ba na-inlove uli ang isang tatang? Ang totoo, Dr. Gaines, ako'y hindi ko alam, hindi naman ako magandang lalaki. Pero araw ay talagang mahilig ako sa babae. Pero nung namatay si baby ko, kahit na isang beses, hindi naisip na palitan yung pagmamahal niya. Kasi ito ay galing Diyos. Hindi rin ako nag-attend na makipag-usap ng Diyos. Panginoon, dahil nawala na po si baby ko, isang katubig, nagtangka sa aking panalangin na sa Diyos yun. At lang, total naman ang mga pamayanan at nasubo ko naman. Nandiyan yung mga taong naging kaibigan, naging katulong sa pagbubuo ng pamayanan. Ano man ang mangyari, at ito yung katotohanan naman talaga, ano man nangyari, ano man ang mangyari, nandiyan sila. Kaya inoperahan yung anak ko, nag-therapy yung asawa ko dahil sa cancer stomach. Nakakapagtaka, alam mo naman, Dr. Gaines, pag nagtrabaho ko sa simbahan, hindi naman laki ang sweldo sa simbahan. Pero nagtataka ako sa pagmamahal ng Diyos at itipit sa salamatan ko, abay sa nakukuha ng unang chemotherapy, 16,000. Susunod na chemotherapy, 32,000. Ang susunod ay 64,000. Laging dumodoble. Doble ng doble. Yung anak ko ng inoperahan, kailangan namin ng kalahating milyon. Nakukuha, di ba? Pero dahil sa aking kaibigan, sa aking siguro mga nahipo, nakatulong sa pagbubuo ng pamayanan, ay tumutulong sila. Lalo na yung sa aking operasyon noon. Naku, nakakatuwa. Kailangan ko kasi sa heart center, kailangan talaga doon mag-check up, no? Ay di sinabi akin, ang operasyon mo ay nagkakahalaga ng 1.4 million. Papalitan yung valve ng aking puso. 2 valve yung sira ng aking puso. So ibig sabihin 2.8. Tapos meron akong 2 sirang baradong ugat, kailangan ng bypass, na kailangan ng 280, 260,000 isang bypass. Dahil bukas na yung dibdib ko, kaya mura na yung bypass. Saan nakukuha ng gano'n? No? Ito yung nakakatuwa. Dahil siguro sa aking pagbubuo ng mga community, may ako na isang doktora na ngayon. Ito yung naging secretary ng Department of Health sa ilalim ni Duterte na hindi na-confirm si Dr. Rosel Ubial. Hindi siya na-confirm. Sabi niya, Tatang, ikaw pala ay operahan. Ang balitang ko ay tutulungan kita. Hindi ka dito sa heart center magpapa-opera, pero dadaling kita sa Davao. Pero doon sa Davao, ang mag-o-opera sa iyo ay puro taga-heart center. Kaya doon ako nagpunta at ang nag-opera sa akin, yung team leader nila ay puro taga-heart center. That's where rin ako.
So talagang pinagpala ang isang taong nagmahal din sa ating poong may kapal. So Tatang, ano naman ang mensahe mo para sa ating mga viewers na baka mga byuda, mga byudo na nag-i-struggle ngayon sa kanilang buhay? Siguro ang masasabi ko lang ay ganito, sa pagsasama ng mag-asawa ay ang pinakamahalaga talaga ay yung pagtitiwala at kabukasan sa isa. Kapag nawala ito, meron kang natuklasan lihin doon sa isang parte, nagkakaroon ng lamat yung salitang pagtitiwala. Ganon pa man, kung may nagkaroon ng lamat, kung mag-uusap kayo at pangatlong tao sa inyong pag-uusap ay ang ating Panginoon, nagkapain. Ako hindi banal na hindi tapat ng tao sa aking pananampalataya, nagkaroon ako ng problema, pero pinag-usapan namin, kasama yung asawa ko, yung aking dalawang anak, hindi lang ako ang nagdesisyon kung kasama sa katulad kong na-viewed o yung ating pananaw, yung ating panindigan na ang Diyos ay gagabay sa atin sa lahat ng pagkakataon. Anumang oras, anumang araw, anuman ang sitwasyon, laging nandyan ang Diyos. Ayan. So napakaganda ng mensahe ni Tatang at marami tayong natutunan. Alam mo Tatang, may mga natutuwa niyan dahil nakapagbalik tanaw tayo at relate na relate sila dun sa mga nakaraan nung ikaw ay bata, nabalikan din nila ang kanilang pagkabata at ngayon naman kasabayan mo rin sila kung ano man ang kanilang kinahaharap. So for now, Tatang, tayong magpapaalam pero maaari ka pa ba naming imbitahin para sa susunod na Lunes? Oo naman. Basta dito, ganito lang sa Zoom ay kahit araw-araw pwede. So kita niyo naman si Tatang talaga may sense of humor. Sabi niya kanina, nung tinatanong ko kung wala na siyang love life uli, abay sinabi niya hindi naman siya kadandahang lalaki. Pero pag nakita niyo si Tatang na nakamotor, ay naku, hindi niyo aakalain na siya ay matanda na o senior citizen na. Alam niyo itong buwan ng June, talaga sa ating serye, we tried to reflect and look back into the heart of our fathers. Kaya nga narinig natin si Tatang sa kanyang mga karanasan, hindi lang bilang anak, kung hindi bilang isang byudo rin. At kahapon ay nagdiwang, inalala ang mga fathers sa buong mundo. Pero alam niyo, hindi pwedeng isang Sunday lang ang Father's Day. Habang tayo ay humihinga, lahat tayo ay nagdiriwang ng araw ng ating mga ama. So alam na alam din ninyo, pagka sa data, sinasabi nila mas marami daw calls na nagaganap pag Mother's Day. At mas kaunti daw pag Father's Day. Kaya nga ngayon, sana babalansehin natin. At ito ay isang reflection, ito ay galing sa Father's Day prayers. So hindi ko ito gawa, pero gamitin natin ito bilang papuri, parangal at panalangin na rin para sa lahat ng mga ama saan man sila naroroon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we ask you to bless all fathers, kahit yung mga wala dito ngayon at hindi nakakapakinig sa amin, but anywhere they may be, i-bless mo po sila. Let us praise those men who have fathered us in their role as mentors and guides. Let us praise those men who are about to become fathers. May they openly delight in their children. And let us praise those fathers who have died, but live on in our memory, and whose love continues to nurture us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli, Happy Father's Day para sa lahat ng daddies!